Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nakahanda ang DSWD na magbigay ng tulong sa mga repatriated Filipino workers na naiipit sa kaguluhan sa Lebanon. Ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, bukod sa tulong na ibibigay ng OWA at DMW, aagapay din sila sa pamamagitan ng financial assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Handa ring magbigay ang DSWD ng tulong pangkabuhayan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, lalo't karamihan sa kanila ay nawalan ng trabaho. Nilinaw ng Commission on Elections na maaari pa ring tutulan o questionin ang mga nasa partial list ng mga kwalipikadong tumakbo sa pagkasenador sa 2025. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudiangco, bukas pa rin kasi ang kanilang tanggapan para sa mga nais magsumite ng petisyon. Sa tala ng COMELEC, nasa 246 petitions for disqualification ang kanilang natanggap na. Kasama na dito yung mga nagsumite para sa local positions. Samantala, mula sa 183 na nagsumite ng COC sa pagkasenador, nasa 66 lang ang nakapasok sa kanilang listahan. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, nagsugod na sa pag-operate nitong Oktubre 14 ning tuiga ang state-of-the-art neonatal intensive care unit sulod sa Davao Oriental Provincial Medical Center kon DOPMC. Gilaw mang magamit among pasilidad alang sa mga bagong natao kun mga newborn babies. Sumala sa management sa Davao Oriental Provincial Medical Center, ilahan na nga gipadala ang ilang mga staff sa Davao Regional Medical Center kon DRMC. Kiniaron nga mapailawom sila sa pagbansay bahin sa pag-atiman sa mga bagong natao nga dunay critical nga kondisyon. Kinsa posible nilang atimanon sa neonatal intensive care unit. Mapasalamaton sab ang ospital sa provincial government sa Davao Oriental sa naangkon nga modernong pasilidad nga makatabang sa mga residente sa Davao Oriental. Nagpahigayon og usa ka adlaw nga Disaster Risk Reduction and Management Orientation ang Office of Civil Defense 11 natong Oktubre 16 ning tuiga sa Davao City. Sa pakigalayon sa uban pang mga ahensya sa gobyerno, tingwa niini nga mapasabot sa mga sakop sa media ug mga information officer sa Davao Region ang ilang papel sa pagpakailap og sakto ug paspas nga impormasyon. Gilaraw din nga mapakusgan pa ang information dissemination ngadto sa publiko kalabot sa mga angay nga buhaton panahon sa kalamidad. Ilabi na nga ang Davao Region nalakip sa mga lugar sa nasod nga prone sa kalamidad sa masalinog, bagyo, baha, landslide ug uban pa. Giyatagan sab dinhi og gibug-aton sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS ang kamahinungdanon sa pag-angkon og dugang kahibalo kabahin sa linog ug tsunami. Gilaraw sab dinhi nga mapalapdan ang disaster response ug early recovery plan subay sa National Disaster Risk Reduction and Management Plan sa tuig 2020 hangtod sa 2030. Usahay kulang og context no ang ginapagawas ng mga balita no, permanently lang nakafocus sa bad side of disasters no, wala gi-focus dili kaayo brought into the open no, or in the discussion no. For example, ang pagpangandam. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.